Are you sure na ito ang bahay ni Carson Vermillion? Nakangiwing tanong ni Janine sa partner niyang cameraman. Isang reporter si Janine at ang kanyang new assignment ay interviewin ang isang sikat na bilyonaryong si Carson Vermillion. Ito yung nasa address. Sagot ng kanyang cameraman. Mag-doorbell ka na. Tumango lang si Janine at nag-doorbell na nga. Ilang sandali lang ay lumabas mula sa pinto ang lalaking walang damit pang itaas at parang kagigising lang. What? Tanong nito. I'm reporter Janine Scotch. Nandito ako para mag-conduct ng interview sa'yo. Scotch ka? Tumango si Janine. Vermillion ako. I know. Sabi ni Janine at napairap. Payagan mo na ako. Ikaw lang ang papasok. Sabi nito at nilingon ang cameraman ni Janine. Umuwi ka na. Mabilis namang nawala ang cameraman ni Janine, kaya napanganga na lang siya dahil hindi siya makapaniwalang iiwan na lang siya nito basta-basta. Bakit mo siya pinaalis? Kunot noong tanong ng dalaga. Ngumisi si Carson at hinapit ang bewang ni Janine. Parang hindi mo naman alam, mahal ko. Napangisi lang si Janine at napatawa. Nakalimutan niya. Boyfriend niya nga pala ang pinuntahan nila. Pumasok ang dalawa sa loob ng bahay at doon pinagpatuloy ang kanilang paglalambingan. Namiss kita. Parang batang sabi ni Carson sa kasintahan. Busy kasi sa work. Kamusta naman work mo? Hindi ka naman ba nahihirapan? Hindi naman. And as usual, tinatakot na naman ako ng pinsan ng asawa ko. Natawa si Janine. Pagbigyan mo na kasi si Katana. Parehong mafia ang kanila Carson at Janine. Yun nga lang, may konting alitan sa pagitan ng mga angka nila, pero hindi na nila pinoproblema yon dahil mas mahalaga ang relasyon nila. Labas din naman si Janine doon dahil hindi siya pumayag na maging isang mafia. Gusto niyang magkaroon ng tahimik na buhay, pero hindi niya inakalang sa isang mafia rin pala siya babagsak. Carson, paano kung buntis ako? Tanong ni Janine sa kasintahan. Gulantang na napalingon naman sa kanya si Carson. Buntis ka nga? Hindi ko pa alam, pero feeling ko oo. Magsasalita pa sana si Carson, kaya lang natigilan siya nang tumunog ang kanyang telepono. Napahinga siya ng malalim bago ito sagutin at i-loudspeaker. Ano na naman? Inis niyang tanong sa asawa ng kanyang pinsang si Katana. Wala nang gatas si Caleb. Mukhang kailangan mo nang bumalik dito. Ihahanda ko na rin kasi ang plano nating dalawa. Katana, ngayon pa lang ulit kami magkakasama ni Janine. Isama mo kasi dito. Hello Janine, pasensya ka na pero kailangan ko muna ulit si Carson. Pupunta kami dyan. Napaghandaan ko na rin naman ang resignation letter ko. Sasama na ako kay Carson para naman hindi siya pabalik-balik dyan mag-isa sa US. Good idea. Ibababa ko na ang tawag ah. Ingat sa biyahe, lovers. Namatay na nga ang tawag. Umalis na tayo. Iniwan ko yung resignation letter ko kanina sa desk. Sigurado ka? Tanong ni Carson sa kasintahan. Janine, alam ko kung gaano mo kamahal ang trabaho mo. Carson, gusto kong makasama ka. At paano nga kung buntis ako? Malayo ka sa akin. Sigurado ako mamimiss kita. Okay, let's go then. Tumayo ang dalawa at lumabas ng kanyang bahay. Natigilan ng dalawa nang makita si Kaito sa labas ng salubungang kilay nito. Nandito ka na, sabi nito at mabilis na sinugod si Carson. Sira ulo ka? Yung asawa ko, pauwiin mo na siya rito. Aray, teka nga, wala akong kinalaman sa asawa mo. May tinatapos pa si Katana doon. Uuwi naman daw siya kapag okay na. Bakit ikaw pa ang kasama niya? Kung alam mo lang, ayaw kong kasama ang asawa mong puro utos at malakas mang asar. Huwag mong pagsalitaan ng masama ang asawa ko. Singhal sa kanya ni Kaitos. Nagsasabi lang ako ng totoo. Hanggang ngayon nagsiselos ka pa rin sa akin? Bakit?
Ganun ba ako kahat? For your information, wala akong interes sa asawa mo. May girlfriend na ako at magkakaanak na kami. Natigilan naman si Kaito sa tapalingon kay Janine na nanonood lang sa kanila. Hi! Nakangiting sabi ni Janine at kumaway kay Kaitos. Scotch ka? Tumango si Janine. Binatukan naman ni Kaitos si Carson. Nasisira ba talaga ang ulo mo? Alam mong hindi pa gaanong maayos ang alitan sa pagitan ng dalawang pamilya. Tapos nakabuntis ka ng isang Scotch? Pakialam ko sa alitan nyo. Sagot ni Carson at nilapitan ng kanyang kasintahan. Wala akong pake kung magkagirahan kayo. Basta nagmamahalan lang kami ni Janine. Don't worry, hindi ako part ng mafia. Sabi ni Janine, isa lang ako magandang reporter. Tama, alis na kami Malapit namang umuwi si Katana, kaya konting hintay na lang. Amoy-amoyin mo na lang yung mga damit niya. Balang araw mababaril din kita. Gigil na sabi ni Kaito sa pinsan. Ngumisi lang si Carson at tinapik ang balikat ng pinsan bago sila tuluyang umalis ni Janine. Mukhang miss na ng pinsan mo yung asawa niya. Sabi ni Janine sa kasintahan. Patay na patayan sa asawa niya. Noong nalaman nga niyang gusto ko rin si Katana noon, tinakwil ba naman ako bilang pinsan niya? Nagkasundo lang yata kami nung na-engage sila ni Katana at kinasal. Gusto mo rin si Katana? Tanong naman ni Janine. Ang pagkakagusto ko lang noon kay Katana ay parang crush lang. Hindi ko na siya gusto dahil ikaw na ngayon ang mahal ko. Lakas mo talaga mang uto. Sabi ni Janine. Nagsasabi lang ako ng totoo. Napailing na lamang si Janine bago sumandal sa upuan ng kotse ni Carson. Kahit naman ganyan si Carson, alam niyang masyado nitong pinapahalagahan ng kanyang pamilya. Hindi pa sila legal both sides. Ipakikilala na sana noon ni Janine ang lalaki sa mga magulang niya. Kaso, biglang nagkaroon ng alitan kaya no choice muna ang dalawa kundi maging tago. Pero ngayong mukhang may laman na ang kanyang tiyan, kailangan na talaga niya ipakilala si Carson sa kanyang angkan. Baby Caleb! Nilapitan ni Janine ang anak ni Katana at binuhat. Tita! Galing po kayong Pilipinas? Nakita niyo si Daddy? Tumango si Janine. Bago kami umalis, nagbangayan muna si Tito at Daddy mo. Soon makikita mo na rin ang Daddy mo. Gusto ko na po siyang makita. Katana, magsabi ka na ng kailangan mo at pupunta kaming ospital ni Janine. Anong gagawin niyo sa ospital? Tanong ni Katana. Buntis si Janine. Hindi pa naman sure. Sabad niya. Gusto lang naming malaman kung totoo ba. May piti ako. Tara samahan kita sa CR. Ibinaba ni Janine si Caleb. Hinila naman siya ni Katana. May ibinigay si Katana sa kanya nang makarating sila ng banyo. Kaya ko na. Pumasok siya ng CR at ginamit ang 3 PT. Maya-maya lang, napatili na lamang siya na makita ang resulta. Buntis ako! Patili niyang sabi at binuksan ng CR. Katana, may baby na kami ni Carson. Congratulations! Nakangiting sabi ni Katana at hinawakan ang braso niya. Anong nangyari? Tanong ni Carson na buhat si Caleb. Janine, narinig kitang sumigaw. Buntis ako! Nakangiti at naiiyak na sabi ni Janine. Ipinakita niya ang 3 PT kay Carson na nag-positive. May baby na tayo? Ibinaba ni Carson si Caleb bago lapitan si Janine. Totoo? Magiging daddy na ako? Tumango si Janine at yumakap sa kanya. Oo, may baby na tayo. Magpakasal na tayo. Gusto kong kasal tayo bago lumabas ang bata. Nag-aaya ng kasal? Di pa nga legal both sides. Sabad ni Katana at tumawa. Mas lalo mo lang yatang palalakihin ang alitan, no? Haharapin ko ang pamilya niya kapag maayos na ang lahat. Huwag kang epal. Tito, ang bad. Sabi ni Caleb. Tita, may baby ka na po sa tiyan. Pwede ko siyang maging kapatid po? Bawal. Tiyana ka kasi. Pang-aasar ni Carson sa pamangkin. Huwag mong asarin si Caleb.
Sita ni Janine sa lalaki. Oo naman Caleb, pwede mo maging kapatid ng baby namin. Alam ko magiging mabuting kuya ka sa kanya. Thank you po, tita. Nakangiting sabi ni Caleb at niyakap ang kanyang tiyan. Hello, baby namin. Napangiti na lang si Janine bago haplusin ang buhok ng kanyang pamangkin. Si Caleb lang pagsesilosan ko ng ganito. Sabi ni Carson at sumimangot. Magluluto akong dinner. Anong gusto ng asawa ko? Kung anong favorite ni Caleb? Sagot ni Janine. Enjoy cooking, Carson. Napatanga na lang si Carson. Wala nang nagawa kundi ang magluto. Sa dami ng lumapit na lalaki kay Carson, sa pamangkin lang siya magsiselos. Mommy, ako rin gusto ko na magkaroon ng kapatid. Kayo po ni Daddy, kailan ulit kayo magkakaroon ng baby? Kapag nakauwi na tayo. Huwag kang mag-alala, Janine. Akong bahala sa pamilya niya ni Carson. Tama naman siya na dapat maikasal kayo bago ka manganak. Paano kung mas lalo lumaki ang alitan? Si Popsy na naging guardian ko simula nang mamatay sila Daddy. Mukha lang anghel tingnan si Popsy pero grabe yun magalit. Magtiwala ka lang. Nakangising sabi ni Katana at tinapik siya sa balikat. Maya-maya lang ay tinawagan na sila ni Carson. Nagtungo sila sa kusina at nagsimulang kumain. Pwede na kitang pakasalan. Masarap kang magluto eh. Saad ni Janine kay Carson. Masarap nga rin akong kumain eh. Nakangising sabi ng lalaki. Baboy mo? Sabi ni Katana. Pal. Natawa na lang si Janine at napailing. Tuwang-tuwa talaga siya kapag nagbabardagulan sina Katana at Carson. Pagkatapos kumain, ay saglit pang nagstay ang magkasintahan sa bahay nila Katana bago magpaalam at umuwi. Anong gender ni baby? Tanong ni Carson sa kanya. Gender? Nasa 2 buwan pa lang to, kaya hindi pa malalaman. Hindi ba na-identify ng PT ang gender ng baby? Malakas namang napahalakhak si Janine. Buti na lang mahal kita. Kung di kita mahal, hindi ko matatanggap ang katangahan mo. Napasimangot si Carson. Malay ko ba? Wala naman akong alam sa ganyang bagay. Natawa na lamang ulit si Janine bago yumakap sa kanyang kasintahan. Bukas tatawagan ko yung kaibigan kong judge. Simpleng kasal muna tayo. Kapag nanganak ka na at naging maayos na tayo sa pamilya natin, magpapakasal ulit tayo. Bibigyan kita ng bonggang kasal. Hindi naman kailangan ng bonggang kasal. Ang mahalaga sa akin ngayon, magkasama tayong 2. Kasama ang anak natin. Deserved mo ng bonggang kasal. At excited na ako makita ang baby natin. Sinasabi ko sa'yo, huwag mong susubukan gumawa ng kalokohan. Dahil baka taguan din kita ng anak. Ayaw mo naman sigurong maramdaman ang nararamdaman ng pinsan mo, no? Good boy ako, promise. Mas lalo ako magiging good boy sa'yo. Dapat lang. Ani Janine at sumiksik sa lalaki. Tulog na tayo. Kailangan ko maging fresh para bukas. Honeymoon bukas. Ready ka na ba? Hindi sumagot si Janine at pumikit na lang. Nang makatulog si Janine, tumayo naman si Carson at kinontak ang kanyang kaibigan na judge. Pinag-usapan nila ang magiging ganap bukas bago siya humiga sa tabi ni Janine at matulog na rin. Nang magising ang dalaga, wala na si Carson sa tabi niya. Nakangusong lumabas siya ng kwarto at natigilan siya nang makita ito sa sala, kausap ang isang lalaki. Good morning. Nakangiting bati sa kanya ni Carson. Ikakasal pala tayo? Sandali mag-aayos na ako at ang haggard ko. Maganda ka naman palagi. Okay na yung ganyan. Ang ganda-ganda mo nga eh. Pang ilang babae na ang sinabihan mo ng ganyan? Saad naman ang kaibigan ni Carson. Hoy, maniwala si Janine ha. Janine, huwag kang makinig sa kanya. Palibasa ang dami niya nang ikinasal, pero wala pa rin dumarating na babae sa kanya. Pumirma na lang kayong 2. At pumirma na nga ang 2 sa papel. Inayos yun ng judge bago ito umalis. Carson, anong almusal? Tinatamad na tanong ni Janine sa lalaki. To silog. Kumain na tayo, asawa ko.
After nating kumain, pupunta tayong ospital para mapacheck up ka. Mamamalengke din tayo. Tumango lang si Janine. Nagtungo silang dalawa sa kusina at nag-almusal. Pagkatapos nilang kumain, ay naligo muna sila bago tuluyang umalis at dumiretso sa pupuntahan. Magtatatlong buwan ang buntis si Janine, sabi ng doktor. Binigyan din siya ng vitamins. Ang cute nito, sabi ni Carson at ipinakita ang isang damit na pang baby. Carson, tsaka na tayo mamili ng mga damit kapag malapit na ako manganak. At tsaka hindi pa natin alam ang gender ni baby. Pero ang cute nito, ang dami ring mga cute na crib. Alam kong excited ka, same tayo ng nararamdaman. Pero kailangan muna nating maging chill. Okay, edi mamili na lang tayo ng groceries. Nagtungo ang dalawa sa grocery store at namili ng mga stock. Napangisi si Janine na makita ang iba't ibang chocolates. Oops! Bawal ang masyadong matamis sa mga buntis. Kunti lang. I love chocolates. Sabi ni Janine at nagpa-cute pa. Fine, pero hindi araw-araw ang kain ha. Tumango si Janine at hinalikan siya sa labi. Pagkatapos mamili ng mag-asawa ay umuwi na sila. Natigilan ng dalawa nang makita ang popsi ni Janine sa loob ng bahay. Ito ang tumatayong guardian ni Janine ngayon. Popsi! Kinakabahang sabi ni Janine at nilapitan ito at hinalikan sa pisngi. Bakit po kayo nandito? Nagpadala ng invitation si Mrs. Vermilion. Vermilion pala ang asawa mo? Sagot nito at dumako ang tingin kay Carson. Hello ho. Magluluto ho akong lunch. Ano pong gusto nyo? Kahit ano lang. Sagot nito. Tumango si Carson at mabilis na nagtungo sa kusina. Popsi, sorry kung tinago ko. Popsi, ayoko lang po mamili eh. Sabi ni Janine at naupo sa tabi nito. Alam ko ang relasyon mo sa Vermilion. Hindi lang ako nangingialam dahil wala ka namang ginagawang masama. Pero hindi ko pa rin nagustuhan yung pagtatago mo. Napanguso si Janine. Sasabihin ko na po dapat eh. Kaso biglang may nabuo. Kaya napagplanuhan namin ni Carson na sabihin na lang after kong manganak. Nasa tamang edad ka na at alam kong alam mo na ang tama at mali. Thank you po, sabi ni Janine at niyakap ito. Magkakaroon ka na ng apo, kaya siguradong magiging mas masaya na ang buhay mo. Mukha bang malungkot ang buhay ko? Tanong ng kanyang popsi at natawa. Pero kakausapin ko pa rin yung asawa mo. Buti na lang at ako pa lang nakakaalam nito. Kapag nagkataon na nalaman ito ng Kuya Caliber mo, siguradong gera to. Ako nang bahala kay Kuya Caliber. Sagot ni Janine. Napahinto sa pag-uusap ang magpopsi nang sumulpot si Carson. Pansin ni Janine na parang puro paso ang kamay ng kanyang asawa at mukhang natataranta ito. Luto na ho ang pagkain. Mauna na kayo sa dining. Kukuha lang ako ng gamot at ointment. Sabi naman niya sa asawa. Parang namutla si Carson nang mawala si Janine. Napalunok siya, nang akbayan siya, ng popsi nito at dalhin sa dining table. Mukhang naaalagaan mo sa pagkain ng pamangkin ko ah. Marunong ka magluto kaya medyo pasado ka sa akin. Salamat po. Pinag-aralan ko po talaga magluto para kay Janine. Napangiwi si Carson nang dumiin ang pagkakahawak nito sa kanyang balikat. Unika iha ko si Janine. Magmula nang mamatay ang kanyang mga magulang. Ni minsan, hindi namin sinaktan yan kaya babalaan na kita ngayon. Kapag nasaktan yan, si Caliber ang ihaharap ko sa'yo. Kayang-kaya kitang gawing giniling. Pero mas kayang-kaya kang durugin ni Caliber. Opo, hindi ko po siya sasaktan. Pangako po. Nauutal na sagot ni Carson. Mabuti nang nagkakaintindihan tayo. Sabi ni Popsi at binitawan ng lalaki. Maupo na tayo. Naupo sila. Parang batang pinagalitan ng teacher ang itsura ni Carson dahil sa sobrang kaba. Nawala lamang ang kanyang kaba nang dumating si Janine. Mamaya ako nagagamutin. Sabi ni Carson
at nilagyan ng pagkain ng plato ng asawa. Kumain ka na, mahal. Namumutla ka. Tinakot ka ba ni Popsy? Tumingin si Carson sa matandang lalaki. Nang makitang nakatingin ito sa kanya, mabilis siyang nag-iwas ng tingin at umiling. Humahapdi lang yung sugat ko. Palusot ni Carson. Huwag mo nang pagtakpan si Popsy. Popsy, mabait po si Carson. Kinausap ko lang naman. Masarap ka pala magluto. Kaya kong gumawa ng pansisig. Pagluto mo ako sa susunod kong dalaw. Oho. Ani Carson at mabilis na tumango. Pagkatapos nilang kumain ay si Carson na nagligpit at naghugas. Gustong tumulong ni Janine pero ayaw magpatulong ni Carson. Popsy, masyadong kabado ang asawa ko. Ano sinabi mo sa kanya? Sinabi ko lang na huwag kang saktan. Janine, kailangan ko na umalis. Hindi alam ni Caliber na umalis ako ng bansa, kaya kailangan ko na bumalik. Tawagan mo ako kapag sinaktan ka ng asawa mo, ah. Ingat ka, Popsy. Hinalikan nito ni Janine sa pisngi. Ngumiti naman ang kanyang ama-amahan bago tuluyang umalis. Umalis na si Popsy. Sabi ni Janine na makapasok siya sa kusina. Napahinga naman ng malalim si Carson bago siya harapin. Nakakatakot yung Popsy mo. Akala ko katapusan ko na. Natawa naman si Janine. Ganun lang yun pero mabait yun. Kumalma ka na dahil wala na siya. Janine, ayoko masisig. Sabi ni Carson at umiling. Natawa na lamang si Janine bago yakapin ng asawa. Mukhang aatakihin pa ito dahil sa sobrang takot. Carson, adobong pusit ang gusto ko. Gusto ko din ng buko salad. Ako gusto ko pong chocolate ice cream. Sabad ni Caleb. Hindi kita susundin. Sabi ni Carson sa pamangkin. Ang asawa ko lang may karapatang mag-crave. Napanguso si Caleb. Sungit mo po. Nasa kanila ngayon si Caleb dahil busy si Katana sa underground. Gustong gusto naman ni Janine na nasa kanila ang bata. Mukhang ito pa ang pinaglilihian niya. Carson, inaaway mo na naman si Caleb. Pagbigyan mo na, parang hindi ito ang paborito mo dati ah. Dati yon, pero ngayon may magiging baby na ako. Hindi ko na siya paborito. Sabi ni Carson. Napaiyak naman si Caleb at yumakap kay Janine. Sinamaan ng tingin ni Janine si Carson. Joke lang. Natatawang sabi niya sa bata bago ito buhatin. Ito naman, hindi na nasanay sa akin. Ayoko na sa'yo. Umiiyak na sabi ni Caleb. Susumbong kita kay mami. Malakas na napatawa si Carson. Di, ihahanda ko na yung hiling mo, kaya tumahimik ka na. Pagbuhulin ko pa kayo ng nanay mo eh. Ibinaba ni Carson ang pamangkin bago magtungo sa kusina at ihanda ang gusto ng kanyang asawa at pamangkin. Huwag mo nang pansinin ng tito mong may saltik. Sabi ni Janine sa batang lalaki. Hindi natin bati ang tito mo. Iwan na po natin siya. Nakangusong sabi naman ni Caleb at nagpunas ng luha. Opo, iiwan na natin siya. Sabi ni Janine at pinunasan ang mukha nito. Lagi kang trip ng tito mo, pero mahal ka naman nun. Papasuntok ko siya kay daddy. Sabi kasi ni mami, badang manakit ng matanda kaya kay daddy ko na lang siya papasuntok. Tama yan, susuportahan kita. Natatawang sabi ni Janine at hinalikan nito sa pisngi. Habang naghihintay, ay naisipan ng dalawa na maglaro muna ng video game. Dito na lang tayo kumain? Tanong ni Carson. Sige, kailangan mo ba ng tulong? Kaya ko na. Itinabi na muna ni Janine ang mga nakapatong sa center table. Huminto muna sila ni Caleb sa paglalaro. Nang makapaghain na si Carson, ay nagsimula na silang kumain. Tita, gusto mo mag-date po tayo? Libre po kita sa mall mamaya. Wala ka naman pera. Sabi ni Carson. Meron kaya? Nakangusong sagot ni Caleb. Nibigyan ako ni mami. Marami po akong ipon. Si tita lang ililibre ko. Driver ka lang namin. Iwan ka kaya namin? Pang-aasar ni Carson sa pamangkin.
Kinurot naman ni Janine ang binti ng asawa. Palagi mo na lang binubuli si Caleb. Gusto mo bang hindi kita pansinin? Date kasi natin ngayon eh. Nakangusong sabi ni Carson. Pagbigyan mo na muna yung bata, behave ka muna Carson. Okay po. Pagkatapos nilang kumain ay nagpahinga sila saglit bago sila magtungo sa mall. Para silang nagpa-family date. Ang pagkakaiba lang ay parang bodyguard si Carson na nakasunod kay Janine at Caleb. Tita, anong gender ng baby niyo po? Hindi pa alam ni tita eh. Pero sana girl, kasi may kuya siyang handa siyang protektahan. Opo, handa po ako makipagsuntukan. Sagot ni Caleb at ipinakita ang kanyang muscle. Malaki na po muscle ko. Nagtungo sila sa bilihan ng damit. Ayaw pa sana ni Janine na si Caleb ang pagbayarin, pero makulit ang batang lalaki kaya tinanggap niya na lang. Gift ko po yan sa'yo, suotin mo po yan ah. Susuotin to ni tita. Thank you, Pogi. Hello, kasama niyo ako. Sana naman isali niyo ako sa banding niyo. Sabat ni Carson at kumaway pa. Nilapitan ni Caleb ang lalaki at inabutan ng 5 piso. Anong gagawin ko dito? Kunot noong tanong ni Carson. Bili ka po kabanding mo. Nakangising sabi ni Caleb bago hawakan ng kamay ni Janine. Natawa naman ang babae. Si Carson naman ay napatawa na lamang ng pagak. Kung hindi niya siguro pamangkin si Caleb, nasapok niya na ito kahit bata ito. Gaganti ako sa'yo. Bulong ni Carson at sinundan ng dalawa. Pagkatapos nilang mamili, ay umalis na sila sa mall at nagtungo sa parking. Ligalig na ligalig si Caleb na naglalakad habang ang mga pinamili ni Janine ay hawak nila. Ako na magdadala niyan. Sabi ni Janine. No po, bawal po sa pregnant ang magdala ng mabibigat. Nabasa ko po yan sa book. Hindi napansin ni Caleb ang mabilis na kotseng papalapit sa kanya. Mabuti na lang ay nahila siya ni Carson. Mahinang napamura si Carson bago lapitan ng kotseng huminto at galit na sinipan nito ang sasakyan. Hindi ka pa marunong magmaneho? Galit na tanong ni Carson. Lumabas naman ang matandang driver. Imbis na humingi ng tawad, tinutukan nito ng baril si Carson. How dare you hitting my car? Pay me! Galit na sabi nito. Pay mo mukha mo. Sagot ni Carson at ekspertong inagaw ang baril dito. Hinampas ni Carson ang mukha nito dahilan para mawalan nito ng malay. Itinago ni Carson ang baril bago lapitan sila Janine. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong nito kay Caleb. Umiyak si Caleb at niyakap siya. May sugat ka po sa kamay? Natawa si Carson. Pero ikaw yung umiyak. Tumahan ka na at ayos lang ako. Umuwi na tayo at baka makapatay pa ako. Binuhat ni Carson si Caleb. Siya na rin ang nagdala ng mga pinamili nila. Sumakay sila sa kotse at umuwi. Good job ka kanina. Sabi ni Janine sa asawa. Kinabahan ako kanina. Akala ko mapapaanak ako eh. Hindi kasi marunong mag-ingat yung matanda. Matulog ka muna at mukhang inaantok ka. Gigisingin kita kapag nandito na yung mami mo. Saad naman ni Carson sa bata. Tumango lang si Caleb at nagtungo sa kwarto. Napatunayan ko na mahal mo talaga si Caleb. Sabi ni Janine at hinalikan sa pisnga ang asawa. Mahal ko naman talaga si Caleb. Mahilig lang talaga ako mang-asar. Kung may mangyari sa kanyang masama, uubusin ko lahi ng matandang Amerikano na yun. Oo na, kumalma ka na. Natatawang sabi ni Janine. Kakalma ako kapag sabay tayo nag-shower. Sabi ni Caleb at ngumisi. Sige na, mahal naman. Yan, maisingit lang ang hilig. Tara na hanggat wala si Katana at tulog si Caleb. Nagtungo ang dalawa sa banyo at sabay na nag-shower. Siyempre, sino nga bang lolokohin nila? At hindi lang talaga shower ang naganap. Nakatulog si Janine kaya si Carson ay bumaba muna. Kumuha siya ng beer sa ref at tinawagan ng isa niyang tauhan para maturuan ng leksyon ang matandang Amerikano na yon. Hindi siya papayag na ganun-ganun na lang. Problema mo? Gulat na napalingon si Carson sa pinto nang may magsalita.
Tinaguan ka ng anak ni Janine? Hindi niya ako tataguan. Huwag mo siyang igaya sa'yo na malakas ang trip. Makapagsalita parang hindi ako minahal ah. Tumawa ito at umupo sa tabi niya. Si Caleb. Tulog. Sagot ni Carson at sumeryoso. Muntik nang matuluyan kanina ang anak mo. May tanga kasing matandang Amerikano. Ang pangit mag-drive. Huwag ka mag-alala, safe na ang anak mo. Sagot ko na rin yung matandang Amerikano. Kaya pala bad trip ka kasi may kumanti sa pamangkin. Sabi ni Katana. Anong plano mong gawin dun sa matanda? Ako nang bahala. Papatayin ko lang sa sindak nang matutong lumugar. Natawa si Katana at napailing. Uuwi na kami ni Caleb, bubuhatin ko na lang. Thank you sa pag-aalaga kahit halatang pinaiyak mo naman. Ngumisi lang si Carson. Tumayo si Katana at kinuha ang anak sa kwarto. Nang makaalis si Katana, ay itinapon na ni Carson ang mga canned beer na nainom niya. Napahinto si Carson at namutla na makita ang popsi ni Janine sa sala. Feeling niya, matatai siya dahil sa takot. Popsi. Bati niya rito. Madalas itong dumalaw sa kanya, pero hindi pa rin sila gaanong magkasundo. Palagi pa rin siya nitong binabantaan. Si Janine. Natutulog ho. May gusto ho ba kayong kainin? Magluluto po ako. Sisig. Huwag kang mag-alala, sisig na pagkain ang ibig kong sabihin. Hindi naman kita gagawing sisig. Sige ho, maghahanda lang ho ako. Sabi ni Carson at mabilis na nagtungo sa kusina. Sinundan naman niya si Popsy kaya kinabahan na naman si Carson. Nakita ko kaninang paalis ang asawa ni Kaitos. Sabi nito. Pinaalagahan ko kasi yung anak niya sa amin ni Janine. Kinuha niya lang po. Yung offer ni Katana, alam mo ba ang tungkol doon? Tumango si Carson. Oho. Gusto niya hong makipag-alyansa sa mga Scotch para mapabagsak ang mga Fuentes. Alam niyang may alitan ng mga Vermilion at mga Scotch, pero gusto niya pong mabalik ang alyado ng dalawang pamilya. Napatango si Popsy. Asawa ka naman ni Janine. Bakit hindi mo na lang ako kinausap tungkol sa bagay na yan? Ayaw po ni Katana. Ayaw ko rin ho ng ganun. Gusto ko hong paghirapan. Ganun din naman si Katana. Magaling. Dahil dyan, hindi na kita gagawing sisig. Lechon na lang. Popsy naman. Natawa lang ang matandang lalaki. Binigyan muna ito ni Carson ng beer para naman may naiinom ito. Saktong matapos siyang magluto nang pumasok si Janine sa kusina. Halata sa mukha nito na bagong gising ito. Popsy, sabi nito at nilapitan ng matandang lalaki bago halikan sa pisngi. Masyado mo nang ginagawa magkapit-bahay ang US at Pilipinas. Gusto lang kitang makita at makamusta. Maupo ka na makakain na tayo. Nang makaupo sila, ay nagsimula na silang kumain. Kinuha na pala ni Katana si Caleb. Sabi niya sa asawa. Napatango si Janine. Popsy, may tinatrabaho po ba kayo dito sa US? Oo, nandito rin si Caliber at Wyatt. Nilalayo ko sa lokasyon nyo hanggat maaari dahil baka magkaroon pa ng digmaan. Okay lang po yun, ako nang kakausap sa kanya. Sagot ni Janine at ngumiti. Siguradong maiintindihan naman po ni Kuya Caliber. Hindi mo sure? Sagot ni Popsy. Pagkatapos kumain ay si Carson ang nagligpit at naghugas. Yung dalawa naman ay nagtungo sa sala. Kumuha si Carson ng 3 basong ice cream nang matapos siya. Ice cream ho, sabi nito at inilapag yon sa center table. Bakit konti lang yung akin? Nakangusong tanong ni Janine. Nag-chocolate ka kanina. Ang usapan, kapag kumain ng chocolate ngayon, konti lang ang ice cream. Para rin naman yan sa baby mo, kaya makinig ka na lang. Sabi ni Popsy. Kapag nanganak ka, lahat ng flavor ng ice cream bibilihin ko para sa'yo. Nanood ang 3 ng movie. Bandang 8:00, nagpaalam na si Popsy na aalis na dahil tumawag na sa bahay ni Caliber. Mukhang goods na kayo ni Popsy sabi ni Janine at yumakap sa asawa. Hindi na raw ako gagawing sisig ng Popsy mo.
Lechon na lang daw. At least, nag-level up, di ba? Hindi na niya ako tatadtarin. Natawa si Janine. Huwag mo nang seryosohin si Popsy. Hindi naman niya gagawin yun hanggat hindi mo ako sinasaktan. Hindi kita sasaktan, kaya alam ko hindi ako magiging lechon. Sabi ni Carson at hinalikan siya sa ulo. Siguro magloloko ako kapag nalaman na nila kung may ibang tao sa ibang planeta. Carson, gusto ko na umuwi sa Pilipinas. Sana matapos na ang gulong to para makauwi na tayo. Makakauwi rin tayo. Tatapusin na agad namin ito ni Katana para makauwi na tayo. Kailangan sa Pilipinas maisilang si baby para hindi spokening dollar. Kapag nagkataon baka madepress ako kaka-English. Natawa si Janine. Kahit dito ipanganak yan, Tagalog pa rin na ituturo natin sa kanya na salita. Ayoko mahirapan. Hinaplos ni Carson ang tiyan ng asawa. Pwede kang maging sosyal pero wag kang English speaking. Kapag lumaki kawawa mga magulang mo. Ilalayo kita sa tita Katana mo. Siguradong English ang ituturo sa iyong salita nun. Kung hindi lang madalas siramin ni Carson ang anak ni Katana, siguro hindi ito magtatagalog. Kaya pala madalas mong hiramin nun si Caleb Natatawang sabi ni Janine. Oo, ang arte kasi ni Katana. Sagot ni Carson at napailing na lang. Huwag kang tumakbo. Sita ni Carson sa asawa. Janine! Natawa naman si Janine at huminto sa pagtakbo. Kalalapag lang ng eroplano nila sa Pilipinas. Hindi niya napigilan ang excitement niya, kaya napatakbo siya. Sorry na, naalog yata si baby natin. Alam kong excited ka pero kalmahan mo muna. Malapit nang lumabas si baby. Baka lumabas agad yan dahil sa excitement mo. At sa kagabi na, baka madapa ka. Huwag kang OA, ang liwanag kaya dito. Nang makarating sila sa exit, ay may lalaking naghihintay sa kanila. Dito sila inihabili ni Carson dahil hindi na ito makakasama sa kanila. Inihatid sila ng lalaki sa bahay ni Carson. Pinagpahinga na ni Janine ang mag-inang Katana at Caleb. Nasa Pilipinas na tayo, sabi ni Janine sa anak at hinaplos ang kanyang tiyan. Natawa naman si Janine nang sumipa ang kanyang anak. Mukhang masaya rin ito ngayon. Dahil pagod si Janine, nakatulog siya agad. Hindi na nga niya nagawang i-text pa si Carson. Kinabukasan ay bumungad agad sa kanya si Carson at Kaitos. Kandong-kandong ni Kaitos ang anak. May tali ka ba? Tanong ni Kaitos sa kanya. Bakit? Balik tanong ni Janine. Pakitali ang aso mo, masyado kasing filingero. Natawa si Janine bago lapitan ng asawang nakasimangot at parang gusto nang sapakin si Kaitos. Mag-almusal na lang tayo. Ay, tanghalian na pala. Hinila na ni Janine ang asawa bago pa ito mapikon ng tuluyan. May araw ka rin talaga, Kaitos. Ako? Aso? Ako nga nag-alaga sa mag-ina niya. Pabayaan mo na. Naglalabas lang yun ng sama ng loob. Kahit ikaw kapag tinaguan ka ng anak, siguro ganun din ang magiging reaksyon mo. Pangit siya. Pagkatapos kumain ng mag-asawa, ay si Carson na ang nagligpit. Nang makarating sila sa sala, gising na si Katana. Alis na kami. Paalam ni Katana sa kanila. Ingat. Tugon naman ni Janine. Magsasalita pa lang si Carson, kaya mabilis nang hinila ni Kaitos ang asawa. Napasimangot na lang tuloy siya na ikinatawa naman ni Janine. Hindi na makakatapak ang pamilyang yun dito. Sabi ni Carson, bago hawakan ng tiyan ni Janine. Baby, bad sila sa daddy mo, no? Hindi natin sila bati. Napangiwi si Janine nang sumipa ang baby nila. Mukhang sumasang-ayon ito sa ama. Gusto mong lumabas? Tanong ni Carson sa asawa. Pwede tayo mamasyal. Gusto ko sanang puntahan yung madalas nating kainan kaso maaga pa. Gusto mo mag-mall tayo? Konting gamit lang ni baby ang nadala natin kaya bilhan natin siya ngayon. Gusto ko yan. Nakangising sabi ni Carson na mas mukhang naging excited pa kumpara kay Janine. Nagbihis ang mag-asawa bago sila lumabas ng bahay at sumakay ng sasakyan. Malapit lang ang mall sa bahay nila Carson, kaya agad silang nakarating.
Noong nagpa-check up sila sa US, ang sabi ng doktor ay girl ang baby nila. Tuwang-tuwa naman si Carson dahil sa wakas ay may prinsesa na siya. Ito maganda. Sabi ni Carson at ipinakita kay Janine ang color peach na damit. Bagay na bagay ito sa baby natin. Mas mukhang ikaw pa yung maglalabas ng baby dahil sobrang excitement Natatawang sabi ni Janine sa asawa. Humagikgik lang si Carson at nagpatuloy sa pamimili. Si Carson ang namili ng lahat at pinabayaan naman ito ni Janine dahil halata sa mukha ng kanyang asawa kung gaano ito kasaya. Okay lang ba sa iyo mga pinamili ko? Tanong ni Carson habang kumakain sila. Mas may taste ka nga sa akin pumili Ang gaganda ng mga pinamili mo. Pinabayaan na kita kasi nakikita kong sobrang saya mo at excited na rin. Napanguso si Carson. Hindi ko lang talaga napigilan. Alam ko yon. Masaya ako sa mga desisyon mo. Kaya hindi mo na kailangang mag-alala pa. Tumango si Carson at ngumiti. Pagkatapos nilang kumain, tumambay sila sa food court para mamahinga. Hindi na tayo makakadiretso sa Hepa Lane dahil bawal kang mahamugan. At saka, nakakain na tayo. Gusto mo dumaan na lang tayo at mag-take out? Bukas na lang. Naibili mo na naman ako ng midnight snack ko, kaya ayos na ako dito. Maya-maya lamang, nag-aya nang umuwi si Janine. Napangiti si Carson na makita ang pinamili nila ng asawa sa sala. Mukhang ipinasok ito ng maid ni Carson. Ako na mag-aayos nito bukas. Hayaan mong lagyan ng magandang design ni Daddy Carson na magiging kwarto ni baby. Huwag mo muna gaanong ayusan dahil lilipat ng kwarto si baby natin kapag medyo malaki na siya. Sabi ni Janine sa asawa. Opo, nararamdaman ko na ang pagiging daddy ko, konting araw na lang. Umakyat ang dalawa sa kwarto nila. Ibinaba ni Carson ang mga damit ng baby nila sa isang gilid. Bukas na rin niya aayusin ito. Magpahinga ka na. Sabi ni Carson, bago abutan ng asawa ng pantulog nito. Ititimpla lang kita ng gatas mo. Lumabas si Carson para ipagtimpla ng gatas ang asawa. Nang makabalik siya sa kwarto, ay nakapagpalit na ang asawa niya. Iniabot niya ang baso ng gatas kay Janine at inisang inom naman ito ni Janine. Ayaw niya ng gatas pero no choice siya dahil kailangan malusog ng baby niya. Tulog na tayo? Sabi ni Carson at nahiga sa tabi ng asawa. Hindi ka na naman komportable. Anong pwesto ang gusto mo? Sa paanan ka. Gusto ko ulit nakapatong ang pa ako sa tiyan mo. Pumwesto naman si Carson sa paanan. Ipinatong ni Janine ang paan niya sa tiyan ni Carson. Hirap kasing makahanap ng pwesto si Janine at komportable lang siya tuwing nakapatong ang paan niya sa tiyan ni Carson. Nang makatulog siya, natulog na rin ang lalaki. Kinabukasan ay busy na agad si Carson sa pag-aayos na magiging kwarto ng baby nila. Daddy, masyado mong pinapaganda. Natatawang sabi ni Janine. Siyempre, uni kaihan natin yan kaya dapat espesyal. Natigilan ng dalawa nang may pumasok. Napatayo ng maayos si Carson na makita si Popsy kasama si Caliber at Wyatt. Ang dalawang lalaking naging kapatid na ni Janine. Kuya Caliber, Kuya Wyatt. Bati ni Janine at nilapitan ng mga ito. Akala ko ba next week pa? Nalaman na nila. Sagot ni Popsy. Ayan, galit na galit ang mga utol mo. Hello. Kinakabahang bati ni Carson. Kung gusto niyo akong bugbugin, wag dito. Baka kasi magulo ang kwarto ng baby namin. Easy lang muna. Sabi ni Janine at hinaplos ang tiyan niya. Sumisipa ang anak ko. Sandali mauupo ako. Naupo si Janine at bahagya siyang napangiwi dahil kumirot ng bahagya ang kanyang tiyan. Bantay sa lakay ka? Sita ni Wyatt kay Carson. Kayo rin naman, bantay sa lakay kayo sa dalawang pinsan ko? Hindi gaanong napakinggan ni Janine ang pag-uusap nila Caliber at Carson dahil mas lalong kumirot ang kanyang tiyan. Ilang sandali lang ay may naramdaman siyang basa na tumutulo sa hita niya. Carson, manganganak na ako. Manganganak ka na? Tarantang tanong ni Carson at nilapitan si Janine. Anong gagawin ko? Kumalma ka, kunin mo yung mga gamit ni baby.
Ilalabas na namin si Janine at sa kotse na lang kami maghihintay. Sabi ni Popsy at inalalayan si Janine. Mabilis namang kumilos si Carson. Kinalma niya ang sarili bago isa-isang kinuha ang mga kakailanganin nila. Nang masiguro niyang walang naiwan, ay lumabas na siya ng bahay. Bilisan mo! Singhal sa kanya ni Caliber na hawak ang kamay ni Janine. Sumakay naman si Carson at mabilis na nag-drive si Wyatt patungong ospital. Kalmado lang si Janine pero si Carson, nangangatog na dahil sa kaba. Nagtaka si Carson dahil ang daang tinatahak nila hindi patungong ospital. Mamaya niyo na ako isalvage, manganganak si Janine. Tumahimik ka. Singhal sa kanya ni Caliber. Ilang minuto lang ay huminto ang sasakyan sa isang bahay. May sumalubong sa kanilang dalawang babae. Nakasuot pang nurse at may dalang wheelchair. Iniupo nila si Janine sa wheelchair bago pumasok sa loob. May babaeng doktor na lumapit kay Janine at sinuri ang tiyan ng dalaga. Hindi pa gaanong bumababa ang bata. Mga ilang oras pa siguro. Maglakad-lakad ka rin muna. Tumango si Janine. Tumayo ito at mabilis na inalalayan ni Carson. Masakit ang tiyan ko. Carson, i-distract mo ko. Distract? Okay. Pinakalma ni Carson ang sarili. Anong isda ang nangangarate? Ano? Tilapia! Sagot ni Carson at umakto pang nangangarate. Napailing na lang si Janine at napahawak sa kanyang balakang. Halos 2 oras yata siyang naglilabor bago siya sabihan ng doktor na ready na. Bakit sa pool? Tanong ni Carson na may suot na protective gear. Hindi ba malulunod si baby kapag lumabas? Huwag ka na lang makialam. Gusto mo lumabas muna? Hihimatayin yata ako eh. Hindi. Babantayan ko ang asawa ko. Sagot ni Carson at naupo sa lapag bago hawakan ang kamay ng asawa. Push! Sabi ng doktor kay Janine na agad naman itong ginawa. Kada iri ni Janine ay mas malakas pa ang sigaw ni Carson kaya binabatukan siya nila Caliber. Maya-maya lamang, lumabas na ang baby girl. Nang hihinang napaupo naman si Carson. Buti na lang at lumabas na dahil feeling niya hihimatayin na talaga siya. May lumalabas pa. Sabi ni Janine at umire. May isa pa? Akala ko ba isa lang? Gulat na tanong ni Carson. May isa pa nga. Hindi na alam ni Carson ang mga sumunod na nangyari dahil tuluyan na siyang nahimatay. Nang magising siya, ay mabilis siyang napabalikwas ng bangon. Bumungad sa kanya ang asawang natutulog. Huwag kang maingay. Sita agad ni Popsy sa kanya. Anong nangyari? Nasaan po ang anak ko? Mga anak ko? Nasa incubator. Makikita mo rin sila kapag nagising na ang asawa mo. Tumango si Carson bago maupo sa upuan malapit sa kanyang asawa. Hinawakan ni Carson ang kamay nito. Sorry, hindi ko kinaya. Kaya nahimatay ako. I love you. Maya-maya lamang, nagising na rin si Janine. Kinuha ni Carson ang tubig na may straw at pinainom sa asawa. Kumusta? May masakit ba sa'yo? Okay lang ako. Nasaan yung baby natin? Bumukas ang pinto at pumasok ang 2 nurse na may tulak na incubator. Parang tumalo ng puso ng mag-asawa nang makita ang 2 sanggol. Lalaki yung isa naman babae. Hindi ko expected na kambal. Mukhang nag-good time tayo ng doktor sa US ah. Natatawang sabi ni Janine. Binuhat ng 2 nurse ang kambal at iniabot sa mag-asawa. Bit-bit ni Janine ang babae, bit-bit naman ni Carson ang lalaki. Sorry baby ko, pambabae tuloy ang suot mo. Bibilhan ka ni daddy agad bukas. Hiram ka na lang muna ng damit kay ate mo. Ano pong ilalagay nating name nila? Tanong ng nurse. Elizabeth ang unika iha namin. Elizabeth Janina. Elias Carl naman, si baby boy. Sagot ni Carson. Gusto mo ba ang name mo? Naisip ko yan habang walang malay si daddy. Nilingon ni Carson ang anak na babae. Ang ganda naman ni baby Ellie namin. Kamukhang kamukha ng mommy.
Pangit na yan kung ikaw ang kamuka. Pambabaras sa kanya ni Caliber. Pasalamat ka at nanganak si Janine bago ka namin maupakan. Eddie, thank you. Tugon ni Carson dito. Napangiti na lang si Janine habang nakatingin kay Carson na talagang kitang-kita ang pagmamahal sa kanilang mga anak. Thank you, Daddy. No, thank you, Mommy Janine. Sabi ni Carson at hinalikan siya sa labi. Pangakong tututukan ko kayo mabuti ng mga baby natin. Ngumiti naman si Janine sa asawa. We're home! Kausap ni Carson sa kambal niyang anak. Siguro masaya rin kayo dahil nakauwi na tayo. Natawa si Janine bago maingat na umupo. Kung nakakapagsalita lang ang kambal, siguro nagsabi na yan ang daldal ng daddy nila. Napanguso si Carson. Ganito pala kasi magkaroon ng baby? Tulog na sila. Ilagay mo muna sa crib para naman makakain muna tayo. Sabi ni Janine sa asawa. Tumango si Carson bago maingat na inilapag ang kambal sa crib na nasa sala. Nang mailapag niya ang kambal, inihanda niya ang pagkain na binili nila ni Janine. Nagsimulang kumain na mag-asawa. Ang laki na ng eyebags mo. Bumawi ka na ng tulog mamaya. Ako nang bahala sa kambal. Bali, wala lang to. Sariwa pa ang tahi mo kaya hindi ka pwedeng kumilos ng kumilos. Akong bahala sa inyo ni baby. Napangiti si Janine dahil sa sinabi nito. Mahal kita. Mas mahal kita. Hindi ako magpapatalo syempre. Tumawa na lang si Janine at napailing. Nang matapos silang kumain, ay si Carson pa rin ang nagligpit. Naglatag si Carson ng foam sa sala para doon sila mahiga ni Janine. Baka kasi magising ang kambal kapag binuhat pa nila ito at inilipat sa kwarto. Magpahinga ka muna. Nararamdaman ko kasing mapapalaban ka na naman sa kambal. Walang sino man na makakapagpabagsak sa akin. Sabi ni Carson. Napailing na lang si Janine at hinaplos ang buhok ng asawa. Wala pa yatang 10 minuto ay nakatulog na ito. Hindi pala pagod ah. Natatawang sabi ni Janine at tinalikan nito sa ulo. Hindi natulog si Janine dahil hindi naman siya inaantok. Wala naman kasi siyang ibang ginawa nun sa bahay ng doktor niya kundi ang matulog. Maya-maya lang, umiyak na si Baby Elizabeth. Dahan-dahang tumayo si Janine at binuhat ang batang babae. Huwag ka munang maingay. Bumabawi na energy si Daddy kaya behave mo na ikaw ha. Mukha namang nakaintindi ang sanggol kaya nakatulog agad ito. Inilapag ulit ito ni Janine sa crib. Napatalon si Janine nang bumukas ang pinto at pumasok ang pamilya ni Kaitos. Shh! Senyas niya agad sa mga ito. Tumahimik naman ang mga ito at maingat na isinarado ang pinto. Sila na po yung kapatid ko? Pabulong na tanong ni Caleb. Tumango naman si Janine. Bakit dalawa po? Di ba po isa lang? Dalawa pala sila eh. Sagot ni Janine. Doon tayo sa kusina. Ayas sa kanila ni Katana. Mukhang pagod si Daddy Carson mo eh. Tumango si Janine. Inalalayan siya ni Kaitos at Katana hanggang sa makarating sa kusina. Grabe naman umiskor ang asawa mo. Kambal talaga. Sabi ni Katana at natawa. Ang inaasahan nga namin ay babae lang. Kasi yun ang sinabi ng doktor. Puro pambabae ang pinamili namin tas magugulat kami na kambal pala. Nahimatay nga si Carson dahil sa biglaang kambal. Ibig sabihin dalawa po ang kapatid ko? Tanong ni Caleb. Yehey! Puro si Carson ang masikaso sa akin. Wala siyang tulog dahil palaging nagigising ang kambal. Ayan, bagsak ngayon. Kung hindi lang tulog si Carson at ang kambal mo, baka pinanggigilan ko na sila. Gigil na sabi ni Katana. Talagang kinaladkad ko itong si Kaitos para lang madalaw kayo. Magigising din yan maya-maya. Hanggang ano oras ba kayo? Plano namin mag-overnight para matulungan kita. First time parents kayo ni Carson, kaya kailangan niyo muna ng tulong. Lalo ka na. Salamat Katana. Bandang hapon na nang magising si Carson at ang kambal. Napasimangot pa ito na makitang buhat ni Kaitos ang isa sa mga kambal.
Huwag mo akong tignan ng ganyan. Siguro naman nararamdaman mo ng pakiramdam ko tuwing naiisip kong mas nauna mo pang buhat ang anak ko kesa sa akin. Sabi ni Kaito sa lalaki. Huwag kayong magbangayan sa harap ng 3 bata. Ang ganda at gwapo ng baby nyo. Maganda pala ang lahi nyo kahit mukhang unggoy si Carson. Tito, ang ganda po at pogi nila. Sabi ni Caleb na parehong hawak ang tig-isang kamay ng kambal. Ang liit-liit po ng kamay nila, para silang mapipisa kapag nipiga ko po. Hindi kayang gumawa ng ganyan ng mga magulang mo. Pagyayabang ni Carson. Carson, behave muna. Napanguso naman siya at tumango na lang. Dito pala matutulog sila Katana. Kailangan natin ng tulong ni Katana lalo pat hindi pa natin alam kung ano-ano tungkol sa mga bata. Okay, alang-alang sa mga bata. Sagot naman ni Carson na walang gana. Nasa ganoon silang posisyon nang bumukas muli ang pinto. Pumasok naman ang kambal na kapatid ni Kaitos kasama sina Wyatt at Caliber. Pati si Popsy ay nandito. Ang cute! Tili ni Candy at agad nilapitan ng kambal. Caliber, ang cute nila. Sabi naman ni Charlotte. Dito kami matutulog. Sabi ni Popsy at excited na humalakhak. Kung may tutol man, pwede na lumayas. Ang dami po natin. Sabi ni Caleb at humagikik. Scotch at vermilion. Magandang pagsasama to. Sabi ni Popsy at inakbayan si Kaitos. Ang laki mo na pala. Nice to meet you again, Mr. Sniper Scotch. Formal na sabi ni Kaitos. Popsy na lang. Wait lang, mag-alcohol muna kayo. Sabi ni Carson at inabotan ng alkohol ang mga bisita. Huwag kurot ng kurot sa kambala kapag nasaktan sila, sasaktan ko kayo. Pati ako? Tanong ni Popsy at mabilis namang umiling si Carson. Natawa si Janine. Mukhang maraming nagmamahal sa kambal. Magluluto lang ako. Sabi ni Carson. Janine, behave ka lang dyan at huwag kang kilos ng kilos. Hindi kita mababantayan dahil mukhang marami ako lulutuin. Tutulungan na kita. Sabi ni Wyatt. I will help too. Sabi naman ni Caliber. Ako rin. Pagsunod naman ni Kaitos. Ako nang tutulong sa kanya. Kami mga babae ang tutulong sa kanya. Kapag kayo ang nagsama sa kusina, baka magpatayan lang kayo. Bantayan niyo si Janine dyan. At walang nagawa ang mga kalalakihan kundi ang manatili doon sa sala kasama si Janine. Anong lulutuin, Kuya Carson? Tanong ni Charlotte. Gulay at sinigang. Katana, magsalang ka ng sinaing. Nagsimula na silang magluto. Medyo na-stress naman si Carson dahil yung kambal niyang pinsan ay kung ano-anong ginagawa. Stay na lang kayo dyan. Sabi nito at pinaupo ang kambal. Huwag kayong aalis dyan, kaya na namin to. Nang matapos sa pagluluto ay naghain muna sila bago nila tawagin yung iba. Tulog yung kambal. Sabi ni Janine sa asawa. Kumain ka lang dyan at huwag muna silang alalahanin. You're good at cooking? Sabi ni Caliber kay Carson. Kayo lang naman na hindi marunong magluto. Pinagtutulungan niyo si Carson tas kayo itong hindi man lang makapagluto kahit itlog. Marunong ako magluto. Sagot ni Wyatt. Hindi ganito kasarap pero pwede na. Pagkatapos nilang kumain ay sila Caliber na ang pinagligpit at pinaghugas ni Katana. Wala namang naging palag ang mga ito. Sa sala tayo matutulog lahat. Maglalatag na lang tayo ng kutsyon at comforter. Para tayong magpipinsan na may sleepover. Kinikilig na sabi ni Katana. Sa bagay, magpipinsan pala kayo. Ako lang ang sabit dito. At saka si Campbell. Mommy, iiyak sila baby. Ano po gagawin natin? Sabi ni Caleb. Gutom na sila. Kailangan ko sila i-breastfeed. Go on. Sa kusina muna tayo kasama ka, Popsy. Hindi naman nagreklamo ang mga ito at sumunod na lang kay Carson. Nangalkal ng canned beer si Carson sa ref at isa-isang binatuhan sila Kaitos. Canned beer? Ang hina mo naman. Sabi ni Caliber. So cheap. Sabi naman ni Wyatt. May black label ako dyan. Kung gusto yung inumin, sige lang.
Sabi ni Carson. Hindi ako iinom na matapang dahil may mag-ina akong babantayan. I can't drink hard too. Ayoko maamoy ako ni Caleb. Sagot naman ni Kaitos. Pagpasensyahan mo na sila Caliber at Wyatt. Wala kasi silang mga anak kaya ganyan. Sabad ni Popsy at humalakak. Napasimangot ang dalawang lalaki. Napangisi naman ang magpinsang Kaitos at Carson bago mag-cheers. Pagkatapos nilang inumin ng canned beer, ay tinapon nila ang mga ito bago bumalik sa sala. Tulog na po sila, baby. Mahinang sabi ni Caleb. Tumango lang ang mga kalalakihan bago lumapit sa kanika nilang partner. Ako lang yata ang single dito. Sabi ni Popsy at napahinga ng malalim. Mukhang kailangan ko muna hukayin ng momsy nyo para hindi ako nag-iisa. May single akong kapitbahay. Baka gusto mo, Popsy. Alok dito ni Carson. No thanks. Loyal ako sa momsy nila. Kaya, wala akong pakialam kahit sobrang nakakainggit kayo. May kwarto dito, di ba? Doon ako matutulog. Ayokong tumabi sa inyo. Dire-diretso umakyat sa second floor si Popsy Sniper. Napailing na lamang ang lahat habang nakatingin sa mga ito. Tulog na tayo. Sabi ni Wyatt at hinila pahiga si Candy sa isang kutsyon. Ganon din ang ginawa ni Caliber at Charlotte. Huwag niyong subukan may gawing hindi ka nais-nais at malilintikan kayo. Banta ni Kaitos bago tabihan ng asawa at anak. Hindi kami gagawa nun. Ayaw namin ng may audience. Pagbibiro ni Wyatt kaya tinadyakan to ni Kaitos. Balang araw makakaganti rin ako sa'yo. Kundi man sa'yo sa anak mo na lang. Manahimik na kayo. Sabi ni Carson at inalalayan ng asawa pahiga. Kapag nagising ang kambal ko, kayo ang pahihigayin ko sa crib. Natawa na lamang si Janine bago yakapin ng asawa at matulog. Ganon din ang ginawa ni Wyatt. Bandang 8:00 ay umiyak ang kambal. Mabilis na bumangon si Carson at binuhat ang mga ito. Nagtungo siya sa kusina dala ang breast milk na nasa bottle. Doon muna siya para hindi nakakahiya sa kanilang mga bisita. Tahan na, sabi ni Carson at pinadede ang mga ito. Mukhang puno na ang diaper niyo ah. Sandali lang at mapapalitan kita maya-maya. Nang tumahan ang kambal, bumalik na siya sa sala. Inihiga niya sa kutsyon ng kambal bago kumuha ng diaper nila. Pinalitan niya ng diaper ang kambal. Ang pogi at ang ganda naman ng mga anak ko. Nakangiting sabi ni Carson at pinanggigilan ng mga ito. Pagkatapos niyang palitan ay inihiga na niya ito sa crib at pinatulog. Nahiga siya sa tabi ng asawa nang makatulog ang kambal. Nagising sila? Tanong ni Janine na naalimpungatan. Tulog na ulit, kaya matulog ka na rin. Tumango lang si Janine at sumiksik sa kanya. Kinabukasan ay maagang nagising ang lahat maliban kay Carson na sobrang himbing ng tulog kahit maingay ang paligid. Ilang beses kasing nagising ang kambal kaya napuyat siya. Pabayaan muna natin si Carson, puyat yan kakaasikaso sa kambal. Pati yung kambal, mahimbing din ang tulog. Mukhang sinasabayan nito ang ama nilang matulog. Nagtungo na lang sila sa kusina at kumain. Pagkatapos kumain ni Janine, bumalik siya agad sa sala para tingnan ang kanyang mag-aama. Masyado kayo mahal ng daddy nyo? Talagang nagpuyat siya para lang hindi maistorbo ang mami nyo. Nagising din kami nung inaasikaso ni Carson ang kambal. Sabi ni Caliber na kalalabas lang ng kusina. Kasunod nito si Wyatt. Saksi kami kung gaano siya karesponsabling asawa at ama. So, pasado siya sa inyo. Pwede na, sabi ni Wyatt. Huwag mo lang sabihin sa kanya at magiging mahangin ang siraulong yan. Mga kuya, ako nang nagsasabi na hindi ako sasaktan ni Carson. Mahal na mahal ako ni Carson. At mas nagtibay pa yon ngayon may anak na kami. We know that? Sagot ni Caliber at hinalikan siya sa noo. Pero kung magbago ang isip mo, umuwi ka lang kay Popsy. Feeling ko ginayuma ka lang ng lalaking yan. Natawa na lamang si Janine at napailing. Maya-maya nga lang, nagpaalam na ang kanilang mga bisita na aalis na at may kanya-kanya pa silang gagawin. Tulog pa rin si Carson at ang kambal, kaya napagdesisyonan muna ni Janine na maglinis ng katawan. Nang makabalik siya, ay gising na si Carson.
Good morning. Nakangiting bati niya rito. Nilapitan niya ang asawa at hinalikan sa labi. Nasaan yung mga bisita? Umuwi na. Ang himbing-himbing ng tulog mo. Masyado mo naman kasing ginalingan ng pagiging daddy mo. Ginalingan kong bumuo, dapat galingan ko ring mag-alaga. Nakangising sagot nito. Hindi lang talaga ginalingan ng doktor. Parehong natawa ang mag-asawa at napailing na lamang sa isa't isa. Elizabeth, huwag kang tumakbo. Saway ni Carson sa anak na babae. Daddy, snow! Masayang sagot ni Elizabeth at gumulong-gulong sa snow. Bumalik sa US sila Carson dahil ito ang hiling ng kambal sa birthday nila. Nasaktuhan naman nilang may snow kaya tuwang-tuwa ang kambal. Wow, ang ganda po ng snow! Sabi ni Elias. Daddy, pwede bang mag-uwi tayo nito? Pasalubong ko lang po sa mga pinsan ko. Matutunaw yan. Sagot ni Carson. Elise, kalmahan mo muna. Natatawang sabi ni Janine sa panganay na anak. Lumalakas ang snow kaya bumalik muna tayo sa bahay. Bukas kayo magsawa ni Elias. Okay po. Sagot ni Elizabeth. Naglakad pa uwi ang mag-anak. Nang makapasok sa loob ng bahay, agad lumapit ang mag-iina sa fire chimney. Ginaw? Sabi ni Elias. Gulong pa sa snow. Sabi ni Janine at kinurot ang pisngi ng kanyang mga anak. Nagtungo naman si Carson sa kusina para magtimpla ng hot chocolate. Pagkatapos niya magtimpla, dinala niya ang mga ito sa kanyang mag-iina. Thank you po. Sabay na sabi ng kambal. Dahan-dahan at mainit. Sabi ni Carson sa mga ito. Thank you, Daddy. Nakangiting sabi ni Janine sa kanya. Tumabi si Carson sa kanyang mag-iina habang iniinom ang hot chocolate sa harapan ng fire chimney. Nang dumating ang dinner time, nag-order na lang muna ng pagkain si Carson dahil wala pa silang stocks. Mas masarap pa luto ni Daddy, sabi ni Elizabeth. Elise, magpasalamat ka na lang sa nakahain, sabi rito ni Elias. Thankful naman ako eh. I'm just being honest lang. Nakangusong sabi ni Elise. Natawa naman ang mag-asawa. Pagkatapos kumain, ay nagligpit muna sila bago dumiretso sa kanilang kwarto. Malamig ngayon, baka naman. Sabi ni Carson sa asawa. Sus, sige na nga. Akmang maghuhubad na si Carson kaya lang natigilan siya nang may kumatok ng 3 beses. Bumukas ang pinto at pumasok ang kambal. Tabi kami matulog po, sabi ni Elise at tumalon sa kama. I guess hindi pa para sa atin ang gabi. Nakangiting sabi ni Janine. Talo na muna ako. Bakit dito kayo matutulog? Para happy family po, sagot ni Elias. Pero gusto lang po mangulit na Elise, hyper yan kasi nakainom ng coke. Elise, ang lamig-lamig na nag-coke ka pa? Lagot ka sa daddy mo. Konti lang po yun, daddy. Huwag ka na pong maging mad. I love you po. Yan tayo eh. Kapag alam mo galit ako, dinadaan mo sa I love you mo para matunaw ako. Fine, I love you too. Sabi ni Carson at gigil na hinalikan sa pisngi ang anak. Hindi mo naman matiis. Marupok si daddy, di ba Elias? Opo. Nagharutan pa sila ng konti bago sila matulog. Kinabukasan ay maagang nagising at nagbihis sila Carson para mag-almusal sa malapit na cafe. Hala, nag-English? Natawa si Carson. Mahina tayo dyan. Ako nang o-order. Umorder si Janine ang kakainin nila bago bumalik sa table. Naghintay sila saglit bago dumating ang kanilang pagkain. Yummy pancake! Masayang sabi ni Elias. Daddy, luto ka rin pong pancake ha. Favorite ko po yung luto mo eh. Opo, mamimili tayo ng stocks mamaya after kumain. Pagkatapos kumain ay nagtungo na sila sa grocery store. Kumuha ng 2 kartang mag-asawa. Nakaupo si Elise sa cart ni Carson, si Elias naman ay sa cart ni Janine. Namili sila Carson ng mga stocks nila. Pinakuha rin nila mga bata na gusto nilang pagkain. Siyempre, may limitasyon sa chocolates. Wow, ang dami po nating pagkain.
Nagbayad sila sa counter. Dahil marami ang pinamili nila, nagtaksi sila pa uwi. The best talagang mommy at daddy ko, sabi ni Elias. Kayo pong pinaka-the best mommy and daddy sa buong mundo. Kayo naman ang pinaka-the best na anak. Tugon ni Janine at inupo sa island counter ang dalawang bata. Kahit sobrang kulit nyo at wibo, mahal na mahal kayo ni daddy at mommy. Kapag po may work na ako, kayo naman ni daddy ang ililibre ko, sabi ni Elise. Gagawin ko po kayong don at donya kasi love ko po kayo ng sobra. Si Elias naman po magiging senyorito. Natawa si Carson. Huwag niyo madaliin. Gusto pa ni daddy na makasama kayo na matagal at maging baby niya. Tama si daddy. Pagsang-ayon ni Janine. Gusto pa naming na-enjoy ang pagiging baby niyo. Forever niyo po kaming baby at forever mommy and daddy namin kayo. Hindi po magbabago yun kahit lumipas ng maraming taon. Forever baby ko kayong dalawa. Pati si mami niyo forever baby ko. At nang uto pa. Natatawang sabi ni Janine at tinalikan sa labi ang asawa. Thank you dahil ikaw ang nakasama kong bumuo ng masayang pamilya. Salamat din sa pagtupad mo ng mga pangako mo at walang sawang pagmamahal. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Salamat dahil binigay mo sa akin ang kambal natin. Thank you for being the best wife in the world. Nagtagpo ang labi ng mag-asawa at kinikilig na nakatingin naman sa kanila ang kambal nilang mga anak. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Captivating the Heart of a Mafia Boss. Written by Queen D. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!